Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at umaasa sa inyong SSS o GSIS pensyon ngayong Disyembre 2025, makinig kayo ng mabuti dahil mayroon akong importanteng balita na kailangan ninyong malaman bago pa man dumating ang Pasko. Alam ko na marami sa inyo ay nabibigla kung bakit minsan maaga, minsan naman huli ang inyong sweldo at hindi kayo sigurado kung kailan talaga dadating ang inyong pera. Nakakagulat din na maraming seniors ang hindi pa rin alam na mayroon pala silang karapatang tumanggap ng 13th month pension ngayong Disyembre, isang karagdagang buwan na pensyon na katumbas ng inyong regular na sweldo at ito ay automatiko, walang kailangang application. Kung ang inyong regular na pensyon ay 5,000 piso buwan-buwan, makakakuha kayo ng 10,000 piso ngayong Disyembre dahil sa 13th month. Kung 8,000 piso naman ang inyong regular, makakatanggap kayo ng 16,000 piso sa buwan na ito. Ngunit ang tunay na problema ay hindi lang ang halaga, kundi ang petsa. Maraming nakakaligtas ng mga importanteng detalye na nagdudulot ng pagkaantala sa pera at sa panahon ng Pasko na tumataas ang gastusin, bawat araw na huli ay nakakapagpahirap. Kaya ngayon, tutulungan ko kayong maunawaan ang eksaktong petsa kung kailan kayo makakakuha ng inyong pera, sino ang may karapatan, at ano ang mga dapat ninyong bantayan para hindi kayo mawalan ng sweldo o makakuha ng mas mababang halaga kaysa sa inaasahan ninyo. Narito ang kumpleto at detalyadong gabay para sa SSS at GSIS pensyon ngayong Disyembre 2025. Una sa lahat, kailangan nating maunawaan kung paano gumagana ang payment schedule para sa SSS at GSIS dahil magkaiba sila ng sistema. Para sa SSS pensioners, ang inyong petsa ng sweldo ay nakadepende sa huling numero ng inyong SS number, hindi sa buong numero kundi ang last digit lang. Kung ang inyong SS number ay nagtatapos sa 0 hanggang 4, ang inyong pension ay dadating sa unang kalahati ng buwan, karaniwang sa pagitan ng ika-ikawon hanggang ika-7 ng Disyembre. Kung naman ang inyong SS number ay nagtatapos sa 5 hanggang 9, dadating ang inyong pensyon sa ikalawang kalahati mula ika-11 hanggang katapusan ng buwan. Ngayong Disyembre 2025, dahil kasama na rito ang 13th month pensyon, ang SSS ay nagsabi na magsisimula nilang ilabas ang mga pensyon na mas maaga kaysa normal, specifically sa huling linggo ng Nobyembre pa lang para sa unang batch ng pensioners. Ito ay ginagawa nila bilang isang early Christmas gift at para matulungan tayong makapaghanda ng mga gastusin sa Pasko. Ayon sa nakaraang taon, ang unang batch ng mga pensioners na may date of contingency mula ika-1 hanggang ika-15 ng buwan ay nakatanggap na ng kanilang regular December pension kasama ng ika-13 buwan noong ika-29 ng Nobyembre. Ang pangalawang batch naman na may date of contingency mula ika-16 hanggang katapusan ng buwan ay nakatanggap noong ika-4 ng Disyembre. Kaya kung kayo ay regular na pensioner ng SSS, asahan na ang inyong doble na pensyon. Ang regular December pension plus ang 13th month ay darating na sa loob ng unang linggo ng Disyembre. Para naman sa GSIS pensioners, mas simple ang inyong schedule dahil fixed date ang inyong payment. Ang GSIS ay naglalabas ng pensyon tuwing ika-8 ng bawat buwan, walang pagkakaiba kung ano man ang inyong numero. Ngayong Disyembre 2025, dahil ang ika-8 ay Lunes, asahan ninyong makukuha ninyo ang inyong regular pension sa exact date na yon. Ang maganda sa GSIS ay maaari kayong mag-check online gamit ang inyong EGSISMO account para makita kung nakakredit na ba ang inyong pera. Ngunit tandaan na ang ika-13 buwang pensyon ng GSIS ay ibang proseso. Hindi ito automatic na kasama sa Disyembre payment tulad sa SSS. Ang GSIS ika-13 buwan ay karaniwang ibinibigay sa gitna ng Disyembre at ang mga pensioners ay dapat mag-abang ng announcement mula sa GSIS mismo kung kailan eksakto ang release date.
Karamihan ng GSIS retirees ay nakakatanggap ng kanilang 13th month pension sa pagitan ng ika-10 hanggang ika-15 ng Disyembre. Kaya huwag magpanik kung hindi pa ito kasama sa ika-8 payment ninyo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga halaga. Maraming seniors ang nagtatanong kung magkano ba talaga ang makukuha nilang pensyon ngayong Disyembre, 2,025, lalo na kung mayroon bang dagdag o increase. Narito ang totoo. Para sa SSS pensioners, mayroon ngang ongoing pension increase na nagsimula noong Setyembre 2025 at ito ay 3 taon na gradual increase. Para sa retirement at disability pensioners, ang increase ay plus 10% bawat taon mula 2025 hanggang 2027 na ang ibig sabihin ay halos 33% na total increase pagkatapos ng 3 taon. Para naman sa survivor or death benefit pensioners, ang increase ay plus 5% bawat taon sa parehong 3 taon, na magiging halos 16% na total increase. Ang ibig sabihin nito, kung dati ang inyong monthly pension ay 2,200 piso, ngayong 2025 ay dapat na ito ay umabot na sa 2,420 piso dahil sa 10% increase. Kung ang inyong pensyon ay 5,000 piso, dapat na 5,500 piso na ito ngayon. At dahil makakakuha kayo ng ika-13 buwang pensyon, ang halaga ng inyong Disyembre payout ay magiging doble ng inyong adjusted monthly pension. Kaya kung 5,500 piso na ang inyong regular pension, ang total na makukuha ninyo sa Disyembre, including the 13th month, ay 11,000 piso. Kung 8,000 piso naman, ang total ay 16,000 piso. Ito ay malaking tulong para sa ating mga gastusin sa Pasko. Kaya talagang importante na maunawaan natin kung paano ito kalkulahin. Para sa GSIS pensioners, ang increase ay depende sa approval ng GSIS Board of Trustees. Ang mga pensioners na tumatanggap na ng pension ng at least 5 years ay may karapatan sa annual pension increase, pero ang exact amount ay ina-announce lang ng GSIS tuwing taon. Karamihan ng GSIS pensioners ay may mas mataas na basic pension kaysa sa SSS dahil mas mataas ang contributions ng government employees, kaya ang average na pension ay umabot ng 10,000 piso hanggang 15,000 piso o higit pa. Depende sa years of service at average salary ninyo noong kayo ay nag-retire. Ang 13th month pension ng GSIS ay katumbas din ng inyong regular monthly pension, kaya kung ang inyong regular ay 12,000 piso, makakakuha kayo ng karagdagang 12,000 piso bilang 13th month na ang total ay 24,000 piso para sa buwan ng Disyembre. Ngunit mayroon ding mga bagay na dapat ninyong bantayan dahil hindi lahat ng pensioners ay makakakuha ng buo nilang pensyon. Isa sa mga pinaka-importanting issue ay ang overpayment o sobrang bayad. Kung mayroon kayong dependent na anak na nakatanggap ng dependent pension at ang anak ninyo ay nag-asawa na, nagtrabaho na o nag-21 taong gulang na, ang kanilang dependent pension ay dapat na tumigil na. At kung patuloy pa rin silang tumatanggap, ang sobrang bayad na iyon ay ibabawas sa inyong monthly pension. Ito ay isang malaking dahilan kung bakit ang iba ay nakakakuha ng mas mababang halaga kaysa sa inaasahan nila. Ang dapat ninyong gawin ay mag-report agad sa SSS o GSIS kung meron kayong pagbabago sa status ng inyong mga dependents para hindi kayo mabigla ng deduction. Isa pang bagay na dapat ninyong alalahanin ay ang Annual Confirmation of Pensioners o ACOP para sa SSS o ang Annual Pensioners Information Revalidation o APIR para sa GSIS. Ito ay mandatory na proseso kung saan kailangan ninyong mag-confirm tuwing taon na kayo ay buhay pa at qualified pa rin tumanggap ng pensyon. Kung hindi ninyo magagawa ang ACOP or APIR sa birth month ninyo, ang inyong pension ay maaaring masuspend temporarily hanggang sa makumpleto ninyo ang requirements. Maraming seniors ang nawawalan ng pensyon dahil lang nakalimutan nilang mag-comply sa ACOP o APIR, kaya talagang kailangan ninyong tandaan ito. Ang ACOP para sa SSS ay maaaring gawin online sa My SSS portal
o pwede kayong pumunta sa SSS branch. Ang APIR naman para sa GSIS ay maaaring gawin sa GSIS branch o sa mga authorized partner offices. Kung kayo ay may disability o mahirap maglakad, pwede kayong mag-request ng home visit or video verification, kaya huwag kayong mag-alala kung hindi kayo makakapunta sa office. Pag-usapan din natin ang payment methods dahil maraming seniors ay hindi alam na may ibang options sila kung paano tatanggapin ang kanilang pension. Para sa SSS, ang pinaka-common at pinakamabilis na paraan ay ang direct bank deposit sa inyong ATM account na nakalink sa SSS. Kung mayroon kayong UMID card na ginagamit ninyo as ATM, ito ay automatic na makakakuha ng pension credit basta updated ang inyong bank details sa My SSS portal. Kung wala kayong UMID o gusto ninyo ng ibang bank, pwede kayong mag-enroll sa Disbursement Account Enrollment Module or DAM para i-link ang inyong preferred bank account. Ang direktang bank deposit ay mas mabuti kaysa sa check dahil mas mabilis, walang hassle ng pila sa bangko, at mas secure. Kung mayroon pa rin kayong tumatanggap ng pension through check na pinapadala sa bahay, pwede ninyong i-convert ito sa direct deposit para mas convenient at walang risk na mawala ang check sa mail. Para naman sa GSIS, ang main payment method ay through ang GSIS eCard Plus na isang UMID card na connected sa BankNet, ExpressNet, or Megalink ATMs. Ang advantage ng eCard Plus ay pwede kayong mag-withdraw sa kahit anong ATM na nakakonect sa mga networks na ito, kaya hindi kayo limitado sa isang bank lang. Mayroon ding option na mag-link ng inyong GSIS pension sa inyong personal bank account sa Land Bank, Development Bank of the Philippines, or Union Bank para automatic ang credit. Ang ginagawa ng GSIS ay nag-accrediting sila, ibig sabihin direkta sa bank account ninyo na pupunta ang pera ng walang manual processing, kaya mas mabilis at mas sigurado. Ngayon, pag-usapan natin ang mga tips para hindi kayo mawala ng pera o makaranas ng delay. Una, always check your bank account balance bago kayo mag-complain. Minsan, ang pensioners ay akala nila wala pang credit. Pero nandoon na pala sa account, hindi lang nila na-check ng maayos. Pwede kayong mag-check gamit ang mobile banking app ng inyong bank or text banking kung mayroon para hindi na kayo pumunta pa sa ATM. Pangalawa, make sure na updated ang inyong contact information at address sa SSS o GSIS. Kung kayo ay lumipat ng bahay o nagbago ng phone number, kailangan ninyong i-update ito agad para kung may problema o announcement, ma-reach kayo ng SSS or GSIS. Pangatlo, mag-enroll kayo sa SMS alert service ng SSS o GSIS para makakuha ng text notification kung kailan na na-credit ang inyong pension. Ito ay libreng service at napakadali lang mag-enroll through the My SSS portal or eGSIS mo account. Isa pang mahalagang tip ay mag-keep ng records ng lahat ng inyong pension deposits. Every month, mag-check at mag-note kung magkano ang inyong natanggap at kung tama ba ang amount. Kung may discrepancy, mag-report agad sa SSS o GSIS hotline o pumunta sa branch para ma-investigate. Huwag kayong mag-delay ng pag-report dahil kung may error, mas mahirap na i-correct kung matagal na ang nakalipas. Mayroon ding SSS mobile app at GSIS mobile app na pwede ninyong i-download sa inyong smartphone para mas convenient ang pag-check ng inyong pension status, payment history, at iba pang transactions. Ang apps na ito ay tumutulong para hindi na kayo pumunta pa sa SSS or GSIS office kung may simple lang na inquiry kayo. Tungkol naman sa ika-13 buwang pension, tandaan na ito ay automatic para sa lahat ng qualified pensioners, walang kailangang separate application. Kung kayo ay retirement, disability, or survivor pensioner ng SSS, automatiko kayong makakakuha ng ika-13 buwang pension na katumbas ng inyong regular monthly pension. Ang ika-13 buwan ay hindi kasama ng medical allowance kung kayo ay total disability pensioner, so ang makukuha ninyo ay base sa basic pension ninyo lang without the allowance. Para sa mga anak na tumatanggap ng dependence pension, qualified din sila sa 13th month pension. Kung naman kayo ay partial disability pensioner,
makakakuha lang kayo ng 13th month kung ang inyong pension duration ay at least 12 months na. Ibig sabihin, dapat nag-start na ang inyong pension at least 1 year ago bago ang current December. May mga special cases din na dapat ninyong malaman kung kayo ay nag-avail ng advance pension, specifically ang 18 buwang advance lump sum option na inaalok ng SSS, ang inyong ika-13 buwang pensyon ay may kakaibang treatment. Kung ang inyong initial 18 buwang period ay kasama pa ang Disyembre 2025, ang inyong ika-13 buwang pensyon ay ibinigay na sa inyo noong kayo ay nakatanggap ng lump sum, kaya wala na kayong additional ika-13 buwan ngayong Disyembre. Pero kung tapos na ang inyong 18 buwang period at bumalik na kayo sa regular monthly pension, qualified kayo sa ika-13 buwan tulad ng ibang pensioners. Ito ay importante para hindi kayo mag-expect ng pera na hindi naman kayo makakakuha. Para sa mga GSIS pensioners, mayroon ding pension increase na ina-approve annually ng GSIS board at ito ay para sa mga pensioners na at least 5 taon na tumatanggap ng pension. Kung kayo ay bagong retiree na less than 5 years pa lang, hindi pa kayo qualified sa annual increase, pero qualified pa rin kayo sa 13th month pension. Ang pension increase ng GSIS ay depende sa financial status ng GSIS fund at sa inflation rate. Kaya hindi fixed ang percentage, pero karaniwang umabot ng 2 hanggang 5% depende sa taon. Ang increase na ito ay automatic rin, walang kailangang application, at makikita ninyo ito sa inyong regular monthly pension na nakareflect ang higher amount. Tungkol sa tax implications, good news para sa lahat ng SSS at GSIS pensioners, ang inyong pension income ay hindi taxable sa Pilipinas. Ito ay exempt sa income tax, kaya ang buong halaga ng inyong pension, including the 13th month, ay pag-aari ninyo at walang babawasan na tax. Ang exemption na ito ay nakastate sa Philippine tax law. Kaya kung may nagsasabi sa inyo na kailangan ninyong magbayad ng tax sa pension, huwag kayong maniwala dahil scam iyon. Ang tanging deductions na maaaring mangyari sa inyong pension ay ang SSS or GSIS loan payments kung mayroon kayo, or ang overpayment recoveries na na-mention ko na earlier. Walang iba pang deductions na dapat na nangyayari, kaya kung nakita ninyong may kakaibang deduction sa inyong pension, mag-report agad sa SSS o GSIS para ma-investigate. Para sa mga seniors na may SSS or GSIS loans, tandaan na ang inyong monthly loan amortization ay automatikong binabawas sa inyong pensyon bago ito makredit sa inyong account. Kaya kung ang inyong basic pension ay 6,000 piso, pero ang inyong loan amortization ay 1,000 piso kada buwan, ang makukuha ninyong net pension ay 5,000 piso lang. Ang ika-13 buwang pension ninyo ay 6,000 piso. At maaari ding mabawasan ng loan payment depende sa policy ng SSS o GSIS. Kung gusto ninyong malaman ang exact balance ng inyong loan, pwede kayong mag-check sa My SSS portal para sa SSS loans o sa eGSIS mo para sa GSIS loans. Kung gusto ninyong bayaran ng buo ang inyong loan para tumaas ang inyong net pension, pwede kayong pumunta sa SSS o GSIS office at mag-request ng full payment computation. May mga seniors din na nagtatanong tungkol sa portability of benefits. Kung kayo ay dating government employee na lumipat sa private sector or vice versa, at nagkaroon kayo ng contributions both sa SSS at GSIS, meron kayong option na mag-consolidate ng inyong contributions under one system through the portability law. Ang portability law ay nag-allow na i-transfer ang inyong contributions mula GSIS to SSS or vice versa para makakuha kayo ng mas mataas na pension benefit sa isang system lang instead of separate pensions sa both. Kung interested kayo sa portability, kailangan ninyong mag-apply at mag-submit ng Certificate of Total Contributions mula sa parehong SSS at GSIS at mag-decide kung saan ninyo i-consolidate. Ang process na ito ay medyo complicated, kaya inire-recommenda kong pumunta kayo sa SSS o GSIS office at humingi ng guidance mula sa kanilang staff para hindi kayo magkamali. Tungkol sa pag-schedule ng inyong withdrawal, ang best practice ay huwag kayong mag-withdraw agad sa first day na available ang pension sa ATM
dahil usually maraming tao at mahaba ang pila. If possible, mag-withdraw kayo ng inyong pension sa mid-morning or early afternoon on a weekday, hindi sa weekend or holiday, para less crowded ang ATM at less risk ng ATM na walang pera or out of service. Kung malaki ang inyong pension at worried kayo sa security, mas mabuti na mag-withdraw kayo inside the bank, over the counter, kaysa sa ATM, especially kung nighttime na. Meron ding option na mag-withdraw ng partial amount lang sa ATM at ang balance ay kukuhanin sa bank para hindi kayo magdala ng malaking cash. Safety first lagi dahil maraming seniors na na-snatch na ang pera pagkatapos mag-withdraw sa ATM. Para sa mga seniors na may PhilHealth or Medicare, tandaan na ang inyong SSS retirement ay may kasamang automatic PhilHealth coverage, kaya entitled kayo sa medical benefits under PhilHealth eligibility rules. Ang PhilHealth coverage na ito ay tumutulong para sa hospital bills at medical expenses, kaya mag-take advantage kayo ng benefit na ito. Kung may sakit kayo or need ng hospitalization, make sure na i-present ninyo ang inyong SSS ID or UMID card sa hospital para ma-claim ang PhilHealth benefits. Para naman sa GSIS, may kasamang optional insurance programs at medical benefits na pwede ninyong i-avail depending on your membership category. Kaya mag-check din kayo kung ano ang available benefits para sa inyo. Kung meron kayong concern or complaint tungkol sa inyong pensyon, huwag kayong mag-hesitate na mag-contact sa SSS o GSIS. Para sa SSS, pwede kayong tumawag sa SSS hotline o mag-send ng message through the My SSS portal. Pwede din kayong pumunta sa nearest SSS branch at mag-file ng complaint or inquiry form. Para sa GSIS, pwede din kayong tumawag sa GSIS Contact Center o mag-visit sa GSIS branch. Kung medyo urgent ang inyong concern, mas mabuti na pumunta na lang kayo ng personal sa branch para mas mabilis ang resolution. Kung may complaint kayo tungkol sa delayed payment, missing amount, or incorrect deduction, mag-bring ng supporting documents tulad ng bank statement or deposit slip para mas madali ang investigation. Ang isa pang dapat ninyong malaman ay ang existence ng online services na nag-aalok ng pension loan o pension advance. Maraming scammers ngayon na nag-aalok ng SSS Pension Loan o GSIS Pension Advance online at hihingi ng upfront payment o processing fee. Huwag kayong maniwala sa mga ito dahil scam lang yan. Ang SSS at GSIS ay hindi nag-aalok ng pension loan through third-party agents or online platforms. Kung kailangan ninyo ng loan, ang proper process ay pumunta kayo sa SSS o GSIS office at mag-apply directly sa kanila, walang middleman. Huwag kayong magbigay ng inyong SSS number, UMID number, bank account details, or OTP sa kahit sino na nag-claim na galing sa SSS o GSIS, especially kung through text message or phone call. Ang legitimate na SSS or GSIS officials ay hindi hihihingi ng sensitive information through unsecured channels. Sa pagtatapos, gusto kong i-remind kayong lahat na ang inyong SSS at GSIS pension ay isang karapatan ninyo na pinaghirapan ninyo sa maraming taon ng trabaho at contributions. Huwag kayong mahiyang itanong ang inyong mga katanungan or mag-complain kung may problema dahil ito ay pera ninyo at deserve ninyo ng mabuting service. Ngayong Disyembre 2025, with the combination of your regular pension plus the 13th month pension, mayroon kayong mas malaking budget para sa Pasko at para sa inyong pamilya. Gamitin ninyo ito ng maayos, mag-budget kayo, at huwag kayong mag-overspend para mayroon pa kayong natitira sa mga susunod na buwan. Ang pensyon ninyo ay designed para suportahan kayo throughout your retirement years. Kaya mag-ingat at mag-plan ahead. I-enjoy ninyo ang holidays with your families at maging grateful tayo na mayroon tayong pension system na tumutulong sa ating mga seniors. Merry Christmas at Happy New Year sa inyong lahat at sana ay magamit ninyo ng tama ang inyong pensyon ngayong Disyembre 2025.